Kumusta po kayo? Yung nangyari kahapon sa pagpapalit ng leadership ng Senado ay nangyari na po sa atin yan sa history ng politiko natin dito sa Pilipinas noong 1940. Noong panahon noon, ang Senado ay hati rin na kagaya ng paghahati ng grupo ng minority at majority na ngayon dito sa atin. Noon ang Liberal Party ay 12 ang ang miyembro nila na nasa Senado at ang Nationalista Party ay 12 din. So 24. 24 ang count lang talaga ng mga senator sa atin. At sa Constitution natin, ang pagpapalit ng Senado ay maaari lang palitan pagka elected siya ng majority ng senators. So sa atin, tsaka dati daw kasi nabago yan ngayon 13 pa rin ang kailangan para makuha ang boto ng isang kandidato na gustong maging Senate President. Ngayon, nung balik tayo ng 1945. Noong 1945, ang Liberal Party ang humahawak ng Senate at ang Liberal Party ay pinamumunuan ni Senator Abilino at ang tinatawag na minority nga ay hinahawakan naman ng Nationalista Party na pinamumunuan ni Cuenco. Ngayon, merong araw na sa isang plenaryo na gustong palitan na ng Nationalista Party ang liberal at inassign nila si Senator Tanyada ng Nationalista na magsalita para makumbinsi niya ang buong Senado na kailangan palitan na ang Senate President. Subalit nung nakaalam si Senator Abilino ng Liberal Party, nababanatan siya sa isang speech. Ang ginawa niya, yung plenaryo ay dinismiss niya agad. At nung pag-dismiss na yon, umalis na ang mga Liberal Party sa plenaryo at iniwanan ang mga Nationalista Party na nandun. Naisip ngayon ng Nationalista Party na gamitin ang nasa batas natin. Tandaan ninyo, noong panahon na yon, lahat po ng mga nasa Kongreso natin at nasa Senado ay mga abogado. Kaya lahat sila alam ang dapat gawin at sila ay sumusunod palagi sa batas natin at sa Constitution natin. At sa Constitution ng 1935, ang sinasabi na ang pagpapalit ng Senate President ay kailangan iboto lang ng majority vote, majority ng miyembro ng Senado. Ngayon, ang sinasabi ng nasyonalista na wala naman sa Constitution nila na kailangan ay lahat ng Senado na nandoon sa Senado ang kailangan bumoto. Ang kailangan lang ay kung ilan ang Senado na nandoon sa plenaryo. Sila ay 12. At naisip ng mga nasyonalista na ang 12 ay hindi na pwedeng gawing majority ngayon plus 1. Kasi 12 plus 1 ang sinasabi na generally ang majority dahil sa 12 apat ihatiin sa 2, 12 para maging majority yun o maging quorum kailangan plus 1. So kailangan 13. Ang naisip nila dahil hindi naman sinasabi sa Constitution na kailangan bilangin lahat, kundi bilangin lang yung nandoon sa Senado at pwedeng sila ay bumoto. Kaya sinasabi nila, unang-una, 23 na lang sila na pwedeng bumoto dahil ang isa sa kanila ay nasa Amerika na hindi na pwedeng bumoto. Totoo nga naman. So kung bibilangin nila na 23 na lang sila, so pag hinati mo yung 23, edi lalabas na 12
Ang kailangan na lang nila 11 plus 1, 12. Bakit 12? Kasi 11.5 di 12 ang kailangan nila para maging majority, hindi na 13 na dating sinasabi natin ngayon na kailangan 13. So dahil nalaman nila na majority na silang 12 na base sa Constitution, ginawa nilang ituloy ang pagpapalit ng leader ng presidency, Senate President, at iniluklok nila ang mismong leader ng Nationalista Party na si Senator Cuenco. Nung nangyari yon, nagreklamo ngayon ang mga sa kabilang partido ng Liberal Party na sinabi nila, hindi yata pwede na iboto kayo bilang isang Senate President ng 12 samantalang kami ay dating binoto ng 13 na mga senators. Kaya ngayon, nagdemanda ngayon si Abilino ng Liberal Party sa Supreme Court at dinimanda ang ginawa ng Nationalista Party na ipinalit si Senator Cuenco bilang isang Senate President. At sinabi ng Senado na maaari silang maging quorum at maging majority nga dahil number one, isang tao nga, isang senador ay hindi na pwedeng bumoto at wala na sa jurisdiction ngayon yung senador na yon na nasa Amerika para bumoto. At isa pa, nung pagkakataon na yon, ang isang senador na lolo ni Senator Soto, si Vicente Soto Sr. ay nasa ospital sa Cebu, kaya hindi rin siya makakaboto. Kaya kadulu-duluan itong ginawa ng Nationalista Party para maagaw ang Senate President ay nagtagumpay sila sa desisyon ng Supreme Court. Sila noon ang humawak ng Senado at natuloy na nga ang paghahawak ng Nationalista Party sa Senate President. Ngayon, isipin natin, tama ba rin ang ginawa at kinopya ng nangyayari sa atin ngayon? Ang pagkakaiba lamang ay sa Constitution ng 1987 na bago ngayon, Constitution natin, ay sinasabi kailangan lahat, all, na senador, walang sinasabi kung nasa Amerika ka o nakakulong ka o may ospital ka, ikaw pa rin ay bilang pa rin as a senator. At para palitan ang Senate President, kailangan kalahati ng lahat ng senador sa Pilipinas. So ang majority pa rin na mananalo ay sa Constitution natin ay kung merong magboto sa iyo ng 13, hindi 12. Bakit 13? Kasi sa Constitution talagang maliwanag na ang 24 na Senado ang pwedeng bumoto maski nasaan ka, ikaw ay senador pa rin. Yan doon ngayon ang pagkakaiba ng 1935 Constitution at 1987 Constitution. So tignan natin kung ano ang mangyayari. Pero sa akin lang pagkakaalam, personal ko na itong opinion. Wala akong sinaside na partido. Ang sa akin lang ay boboto ako sa tama lang, kung ano yung tama. Ang tama ay ang katunayan o yung truth. Let's all seek for the truth. So God bless the Philippines, God bless our politicians, God bless the Filipinos, Pilipinas and abroad, and God bless the children. Maraming salamat po.